Sa kanilang pag-uusap, panay naman ang pagtanggi ng lalaki sa kanya. Kahit kapos yun sa trabahador, hindi yun nagpasyang kunin siya, gawa ng alam nito kung gaano sila kalapit ng nakatatandang kapatid nito. Dagdag pa ng lalaking yun na ayaw niyang magpapasok ng salot sa negosyo niya dahil malakas ang tsansa na ikalugi niya ito. Pagtatapat pa nito kay Orlan, marami namang tubuhan sa kanilang lugar, kaya mas mainam na maghanap na lamang siya ng bagong mapapasukan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangisi lang naman siya sa taong yon habang seryosong sumasagot dito ng, "Mukhang nakakalimutan mo na kung sino ka, Pahel. Tandaan mo, may hangganan ng ginagawa mo sa mundong ito. Darating ang araw, babagsak ka rin. At sa panahong yun, walang lalapit sa iyo para tumulong. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo rito, pero naniniwala ako, hindi ito pangkaraniwan. Mag-iingat ka. Maraming nagmamasid sa ginagawa mo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang mabilis naman niyang pagtalikod sa mismong kinaroroonan nito. Paglakad naman niya papalayo, nakatanggap naman siya ng mura at panglalait sa taong yon. Siyempre, hindi naman niya ito pinatulan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang paghihiganting magagawa niya. Sa pagsapit naman ng gabi, matapos ang hapunan nilang magkakaibigan, agad naman niyang inabisuhan si Baldo na maghanda. Pagkarinig naman ni Ingkong sa kanyang sinabi, tahimik naman yung napasilay sa kanya na para bang naghihintayo ng paliwanag na manggagaling sa kanyang bibig. Nang mapansin naman ni Orlan ang nais mangyari ng matanda, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad dito ang tungkol sa kanyang pinaplano. "Ingkong, gusto ko sanang parusahan ng kapatid ni Manoy Ardi. Kanina nung pumunta ako sa bahay niya, may naramdaman akong kakaiba. Ang aking trespiko, bumukas ang mata. Sabihin niyo sa akin, hindi ba bumubukas ang mata nito kapag peligroso ang lugar na napupuntahan ko?" Seryosong wika ni Orlan kay Ingkong. Dagdag pa niya na, sa lugar na yon, may mga nasilayan siyang kakaibang bagay. Inilahad niya rin dito kung papaano magbalat kayo ang mismong pinagtitirhan ng taong yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ramdam naman niya ang pagsang-ayon ng matanda. Hindi man yun umiimik, pero yung mga mata nito nagsasabing malaya siyang gawin ang mga bagay na nais niyang tuparin. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, tumayo lang naman ang matanda habang nagwiwika sa kanya ng, "Basta mag-ingat kayo. Sige, ako na muna ang bahala sa trabaho namin ni Baldo. Gawin niyo na yan para sa lalong madaling panahon, wala na tayong problema." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung pumasok sa silid nito. Pagsilay naman nila sa matanda, nasipat naman nila ang diwatang gumagabay dito. Ayon sa kanya, mahinahon at maamo ang mukha ni Ingkong, pero napakamapanganib nito. Hindi lang ang kanyang kakayahan, bagkus maging ang mga tagasunod nitong nilalang na handang makipaglaban anumang oras at pagkakataon. Kinabukasan, umaga pa lamang naging abala na silang dalawa ukol sa kanilang plano kung papaano nila papasukin ang tubaan ng hindi natutunugan. Medyo dehado noon ang kanilang lagay, lalo pat bukod sa wala silang kaide-ideya sa bagong pwesto ng mga nyog sa lugar,
Hindi rin nila mawari kung hanggang saan ang saklaw ng pagbabantay ng mga tauhan ng kapatid ni Manoy Ardi. Naniniwala kasi siya noon, may mga katiwala yun sa lugar na siya namang namamahala ng iilang parte ng lugar. Malakas din ang kanyang kutob, hindi pangkaraniwang nilalang ang mga ito. Gawa ng yung lugar na yon, alam niyang walang magtatagal na ordinaryong tao. Bukod kasi sa bigat ng presensya sa paligid, nagkalat din ang mga salot na halos wala naman silang kaide-ideya kung saan yon ang galing. Nga pala, konting paglilinaw lang sa mga salot na sinasabi ko. Alam ko kasi, yung iba sa inyo hindi pa alam kung ano ito. Maituturing ang salot bilang anak sa hangin ng mga nilalang na gumagamit ng lihim na karunungan sa kaliwa. Malaki ang epekto nito sa mga ordinaryong tao dahil bukod sa pagkakaroon nila ng mga sakit sa balat at katawan, magiging magulo rin ang kanilang pamilya. Para sa paningin naman ng mga albularyo at mga dibino, literal na peste na nasa kaanyuan ng espiritu ang mga salot. Sa lahat ng oras sumasabay yun sa hangin, kaya sa loob lamang ng ilang minuto, malawak na ang lugar na napupuntahan nito. Isa rin yun sa ginagamit pantunto ng mga albularyo para madali nilang mahanap ang mga pamamahay ng kanilang kalaban. Kung iisipin, wala naman gaanong epekto ang mga salot. Pero para sa mga ordinaryong tao, napakamapanganib nito. Ang isang tahimik at mapayapang pamilya, kaya nitong sirain sa loob lamang ng maikling panahon. Isa rin yun sa mga sanhi ng paghihiwalay ng mga taong ipinag-isa na ng Diyos. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagpaplano, ang tanging pinagbatayan lamang nila nito ay yung nakaraan ni Orlan sa lugar na yon. Di man sila sigurado, mas mainam nang meron silang ideya kaysa naman susugod sila doon nang wala silang kaalam-alam sa mga bagay na kakaharapin nila. Matapos naman nilang mapagkasunduan ang kanilang mga gagawin, agad namang inihanda ni Baldo ang kanilang mga gamit habang nagwiwika sa kanya ng, Napakalaki na talaga ng ating ipinagbago. Kung noon, natatakot pa tayo sa ganito. Ngayon parang casual na lang. Di nga ako nag-aalala eh. Bagkus, hindi na ako makapaghintay na mapuntahan ang tinutukoy mong lugar. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, isipin mo na lang, katuwa lang ang ating gagawin. Malakas ang mga yon, pero kumpara sa atin, masasabi kong dekada pa ang layo ng ating kakayahan. Sige na, ayusin mo na yung mga dadalhin mo at baka may makalimutan ka pa. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagkuha naman niya ng kamisetang gawa sa kaliskis ng sirena. Pagsuot naman niya nito, dali-dali naman siyang tumungo sa silid ni Ingkong para magpaalam. Palagi nila yung ginagawa, pagpapakita ng respeto sa kanilang itinuturing na pinuno. Maya-maya pa, nang makuha na niya ang pagsang-ayon nito, agad naman silang lumabas ng bahay para tumungo na sa tubaan. Habang binabagtas naman nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nilalang na makakaharap nila sa lugar na yon. Ayon kay Orlan, noong pumunta siya roon, pawang presensya ng mga aswang at mga elemento ang kanyang napansin. Maliit lang din ang bilang ng mga ito, pero malakas ang kanyang kutob. Meron pang ibang lahi ng mga nilalang ang nagtatago sa looban ng nyugan. Dagdag pa niya na, may posibilidad ding nagsisilbing pugad ang lugar na yon
dahil sa pagkawala ng iilang mga bata sa baryo nila. Magmula kasi noong tumira sila rito, yun na agad ang ulat na palagi nilang nasasagap. Kahit nais na nilang tumulong noon, pinilit naman nilang magpigil alinsunod sa utos ni Ingkong. Ang ikinakabahala kasi noon ng matanda ay yung posibilidad na maaaring matuntun sila ng kanilang mga kalaban kung sakali mang magpaparamdam agad sila ng kanilang mga kakayahan sa lugar na yon. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanila. Hindi sila doon pumunta para magligtas ng kung sino-sino. Dahil sa sinabi nito, pikit mata naman nilang tiniis ang lahat hanggang sa magkasalubong na ang mga landas nila. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, narating na nga nila ang tabi ng talahiban kung saan kapag tinahak nila ang pinakagitna nito at narating nila ang kabilang ibayo, madali na lamang nilang mapupuntahan ang nyogang pagmamay-ari ng kapatid ni Manoy Ardi. Bagaman masukal at maraming ahas ang lugar na yon, hindi naman sila nito napigilan. Pagdating nila sa kabilang ibayo, unang bumungad naman sa kanila ay yung mga tauhan nitong abalang-abala sa pangunguha ng tuba. Noong una, normal pa ang ginagawa ng mga ito. Pero pagbukas naman ng mata ng kanilang mga trespiko, doon nila nasipat ang kawalan ng ulo ng mga nilalang na yon. Matapos naman nila yung masilayan, nakumpirma na nila na lahat ng taong nakikita nila pawang mga kalaban. Dahil dito, nagmamadali naman silang humanap ng mapagtataguan para magmanman. Ilang oras din nilang pinag-aralan ang kilos ng mga nilalang na yon hanggang sa sumapit na ang hapon. Alam kasi nila Orlan na hindi nila yon maaaring lusubin ng umaga, lalo pat may mangilan-ngilang taong maaaring makatunog nito. Paniguradong kapag may nakakita sa kanila, sila ang unang magiging masama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, minabuti naman nilang buksan ang mga baon nilang dala. Kahit medyo nakakasuka ang amoy sa lugar na yon, sarap na sarap pa rin sa pagkain ng dalawa. May mga pagkakataon ding nagbibiroan pa sila na parabang hindi nila itinuturing na banta ang mga nilalang na hangad nilang kitila ng buhay. Sa pagsapit naman ng takip silim, nagdesisyon na silang lumabas sa lunggang kanilang pinagtataguan. Habang binabagtas naman nila ang daan papaloob, mayat maya naman ang pagpapalipad nila ng usal, hudyat para sa mga nilalang na sila ay darating. Kaya nila yun ginawa upang maipakita sa mga ito kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mga kakayahan. Hindi naglaon, nang makapasok na sila sa tubaan, unang bumungad naman sa kanila ay yung mga bahay-bahay na pawang kakatirik pa lamang sa lugar na yon. Sa labas nito nasipat nila ang iilang mga tao na nakaupo sa mga sanga ng puno. Tahimik yung nagmamasid sa kanilang dalawa na parabang naghihintay lang yon ng pagkakataon para umatake. Pagsilay naman dito ni Baldo, kinawayan naman niya ito, sabay hugot ng kanyang tabak. Walang pag-aalinlangan din itong pinagmumumura ang mga nilalang para mas lalong galitin ang mga ito. Maya-maya pa, dahil sa kanilang ginawa, bigla namang umatungal ang mga nilalang na yon habang mabilis na nagsisibabaan sa mga puno. Sa isang kisap mata, nasipat na nila itong nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kanila. Dahil dito, mariin namang inabisuhan ni Orlan ang kanyang kaibigan na hayaan na muna ang mga nilalang. Kumbaga, pauunahin nila itong umatake
para naman masukat nila ang lakas ng mga ito. Nang marinig naman ni Baldo ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Iba ka talaga? Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbalik naman ito ng kanyang tabak sa kanyang lagayan. Imbis na mabahala yon sa mga nilalang, kampante naman itong umupo sa kanyang tabi na parabang hindi man lang nanganganib ang kanilang mga buhay. Dahil sa ginawa noon ni Baldo, mas lalo pang tumindi ang galit ng mga nilalang na yon, dahilan para buong puwersa naman yung sumugod sa kinaroroonan nila. Pagsilay naman nilang papasunggab na ang mga ito, agad namang hinugot ni Orlan ang kanyang punyal, sabay tarak nito sa lupa. Di pa siya nakontento. Pinasapi niya pa ang gabay ng kanyang ama, dahilan para mabilis na kumalat sa buong paligid ang lason ng reyna ng Markupo. Segundo lang noon ang lumipas nang biglang magsibagsakan ang mga nilalang na yon, buhat sa pagkaparalisa ng kanilang katawan. Unti-unti na ring bumalik sa normal ang mga ito hanggang sa tuluyan na yung mag-anyong tao. Matapos naman nila yung masilayan, doon nila napagtanto na ang karamihan sa mga nilalang na yon ay pawang mga kababaihan at bata. Napaka-inosente rin ang kanilang pagmumuka, pero hindi yun angkop para sa karunungan nilang taglay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman niyang inabisuhan si Baldo na paslangin na ang mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang kaibigan, dali-dali naman yung tumayo, sabay kuha ng isang malaking tipak ng kahoy. Yun ang kanyang ginamit para patayin ang mga nilalang na yon, gawa ng ayaw na nitong dungisan ang talim ng kanyang tabak. Sa loob ng halos 10 minuto, napaslang ni Baldo ang mga nilalang na umabot sa halos 14 ang bilang. Upang maiwasan magkalat ang bangkay nito, itinambak naman nila yon sa isang sulok para sabay-sabay yung ilibing pagkatapos ng kanilang misyon. Nang magawa na ni Baldo ang bagay na yon, mabilis naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ni Pahel. Di pa man sila nakakalapit, paulit-ulit naman nila yung sinisigawan hanggang sa dumating ang puntong napilitan na yung lumabas. Pagsilay naman ni Orlan sa lalaking yon, agad naman niya yung inabisuhan na patayin na ang katiwala nito. Dagdag pa niya na, sa pagkakataong yon, wala na siyang mahihingian ng tulong. Pahel, makinig ka! Hindi pa naman huli ang lahat. Sumuko ka at mangakong magbabagong buhay. Sa ganoong paraan, patatawarin pa kita. Malaki ang utang na loob ko sa kapatid mo. Kaya nakahanda akong sagipin ang iyong buhay kung sakali mang gusto mo talagang magbago. Pero kung magmamatigas ka, wala akong magagawa. Huwag mo sanang isiping malambot ang aking dibdib. Mas halang pa ang kaluluwa ko kumpara sa'yo. Ano? Pag-isipan mo, bibigyan kita ng ilang minuto. Sigaw ni Orlan sa labas ng pinto ng bahay. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, tumawa lang naman yon habang walang pagdadalawang isip na sumasagot sa kanya ng, Susuko ako sa harap ng malamig kong bangkay. Huwag mo nang isipin ang utang na loob mo sa kapatid ko. Walang kwenta yon. Kagaya nyo. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Orlan kundi pagbigyan ng nilalang. Kung iisipin, wala naman talaga siyang pakialam dito. Kaya nasisiguro niyang hindi mahalaga ang buhay nito.
Maya-maya pa, sapilitan na nilang pinasok ang bahay sa pamamagitan ng pagsira ng mga nagsisitaasang bakod nito. Nang masipat naman yun ni Pahel, bigla naman itong nag-usal ng mga engkantasyon na siyang naging sanhi upang magkaroon ng mga bitak ang lupang pumapalibot sa pamamahay nito. Segundo lang ang naging pagitan nang umahon mula sa ilalim ng mga lupang yon ang mga nilalang na may wangis na maihahalin tulad mo sa mga tao. Alam niyang purong engkanto ang mga ito, ngunit ang hindi niya lang maintindihan, bakit kawangis pa yon ng mga tao? Matapos naman nila yung masilayan, minabuti naman nilang maglakad papalapit sa kinaroroonan ni Pahel. Kahit alam nilang marami yung patibong na ikinalat sa lugar na yon, sadyang hindi pa rin ito mapigilan ang kanilang pagmamalabis na kunin ang buhay nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, naging kampante naman sila dahil sa kawalan ng pagkilos ng mga nilalang na inutusan itong magpakita. Akala nila Orlan hawak na nila ang tagumpay. Pero pagtayo naman ng mga nilalang na yan, walang pagdadalawang isip naman sila nitong sinunggaban. Nang masipat naman yon ni Baldo, buong puwersa naman niyang inundaya ng suntok ang mga ito na siyang naging sanhi upang gumuho ang katawan ng mga nilalang na yon. Subalit sa hindi malamang dahilan, bigla namang nabuo ang mga ito na siya namang naging daan upang magkaroon nyo ng mas lalong maunlad na anyo. Paglalarawan ni Orlan sa mga engkantong tinawag nito, para talaga yung tao na gawa sa luwad ang mga anyo. Kagaya ng mga ordinaryong mandirigma, meron itong mga ukit na sandata at kalasag sa kanilang mga katawan. Kung iisipin, wala namang kwenta ang mga bagay na yan, dahil ukit lang ito. Pero kapag nawasak ng unang beses ang mga ito, doon na nagkakaroon ng buhay ang mga ukit na yon. Habang paulit-ulit yung nawawasak, mas lalo naman yung lumalakas. Noong una, kayang-kaya pa nila yung gapiin. Pero nang magkaroon na ito ng mga kalasag, baluti, sibat at 6 na kamay, medyo nahihirapan na silang kalabanin ito. Bukod kasi sa iniiwasan na nila yung sirain, sadyang napakahigpit na rin ang depensa ng mga nilalang na yon. Pagsilay naman ni Pahel sa kanilang sitwasyon, hindi naman ito maiwasang matuwa na parabang hawak na nito ang tagumpay. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ang tipo ng tao na mapapasuko mo. Anong akala nyo? Makakarating ako sa ganitong estado ng basta-basta na lang? Sabihin nating malakas kayo sa akin. Pero sa lugar na ito, akong naghahari. Pagmamayabang ng nilalang na yon sa kanila. Matapos naman itong marinig ni Orlan, agad naman yung napasilay kay Baldo habang kampanteng nagbibigay ng pahintulot na paslangin ito. Maya-maya pa, nang maunawaan naman ito ang mga bagay na nais niyang ilahad, bigla namang kumalat ang abo sa katawan nito na siyang naging sanhi upang pansamantala yung maglaho sa paningin at presensya ng kalaban nila. Segundo lang noon ang dumaan nang biglang lumitaw si Baldo sa likuran ni Pahel. Pagharap naman ito sa kanya, walang pagdadalawang isip naman niya yung inundaya ng saksak mula tiyan nito patungong dibdib. Sinubukan pang pigilan ng nilalang na yon ang kanyang pag-atake, pero huli na ang lahat. Yung talim ng kanyang tabak, kumapit na sa laman nito. Ayon kay Baldo, na kapag nasa ganoong estado na ang kanyang armas, hindi na yon mahuhugot pa. Ang talim kasi ng tabak na yon, kusang kumakapit sa dugo ng nilalang na pinagpasyahan niyang patayin.
Hindi naglaon. Nang tumarak na yon sa puso ng kanyang kalaban, unti-unti naman yung nanghina hanggang sa kalaunay nawala na yon ng lakas. Pagbagsak naman ito sa lupa, lahat ng mga engkantong tinawag nito ay paisa-isa na ring bumalik sa kanilang mga dimensyon. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang gumuho ang mga anyo nito hanggang sa purong tipak na lamang ng lupa ang natira sa buong paligid. Akala nila sa pagkamatay ni Pahel mawawakasan na ang kasamaan nitong ginawa. Pero habang kinakausap nila ang mag-ina nito, napansin naman nila ang iilang mga aswang na dahan-dahang pumapaikot sa lugar na yon. Dahil sa presensyang naramdaman nila, agad naman silang lumabas ng bahay para magmasid. Pagsilay nila sa bakuran nito, tumambad sa kanila ang mag-asawang gabunan, dala-dala ang lahat ng kaanib saang kanila. Sa unang tingin, nalaman namang kaagad ni Orlan ang pinagmulang lahi ng mga nilalang na yon. At ano naman ang pakay ng mga abwak sa lugar na ito? Patay na ang hinahanap ninyo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo ng mapayapa. Kakalimutan kong nagkita-kita tayo kung susundin nyo ang mga sinasabi ko. Bungad na wika ni Orlan sa mga nilalang. Pagkarinig naman ng mga gabunan sa kanyang inilahad, mariin naman itong nanatili sa lugar na yon. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, nag-aangil naman yung sumagot sa kanya ng, "Ganun ba? Mabuti naman para mapalitan na siya. Wala kayong kaide-ideya sa gulong pinasok ninyo." Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang gumamit ng mutya, dahilan para mabilis siyang maglaho sa harapan ng nilalang. Paglitaw naman niya sa tabi nito, agad naman niya yung inakbayan na parabang naninindak. Akala nung nilalang basta-basta niyang matatakasan itong si Orlan, pero nang akmang gagalaw na siya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang talim ng punyal nito na nakatutok na sa kanyang bewang. Ayon kay Orlan, magsisilbi niyang huling pagkilos ang gagawin niyang yon. Dagdag pa niya na, kung duda yon sa bagay na kanyang sinasabi, mas mainam na subukan siya nito. Habang inilalahad naman niya ang mga katagang yon, sinasabayan niya ito ng paninindak na siyang naging sanhi upang hindi na makakilos ang mga kasama nito. Yung iba napaluhod na lamang sa lupa, habang ang iilan naman hirap na hirap sa paghinga. Unti-unti na ring nagbabago ang kanilang anyo, senyales kung gaano kalakas ang tangang karunungan ni Orlan. Dahil sa pangyayaring yon, lahat sila hindi maiwasang masindak at mabahala. Sa isang iglap, parang naging maamong tupa ang dalawang gabunan na animoy nakahandayon sa lahat ng bagay na kanyang ipapagawa. Nang maramdaman naman yon ni Orlan, agad naman niya itong inabisuhang magsalita. Mariin niya rin yung pinaalalahanan na sa bawat pagsisinungaling nito, dalawa sa kanyang mga kapatid ang mawawala ng buhay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pilit naman itong nag-angil, subalit wala na rin yung nagawa, kundi sundin ang kanyang utos. Sa kanilang pag-uusap, nailahad naman ng gabunan sa kanya ang tungkol sa trabaho ng angkan nila at sa mga nasasakupan ni Pahel na merong kaugnayan sa kalakarang ginagawa ng 9 na anghel ng kadiliman. Pagtatapat pa nito na sila ang pangunahing pinagkukunan nito ng karne na siya namang pangunahing kinakain ng mga nilalang na yon. Dagdag pa nito na kapag nawala ang kanilang linya, paniguradong magkakaroon yon ng epekto sa mga nilalang na namumuno sa kanila.
Mariin din itong inilahad ang tungkol sa kakaibang lasa ng karne ng mga taong naninirahan sa lugar nila. Yon ang pangunahing binabalikan ng mga anghel, kaya palagi nitong pinagtutuunan ng pansin ang lahat ng karneng nanggagaling sa Dolores. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagkaroon ng ideya itong si Orlan kung papaano muling bubuuin ang naisip niyang paghihigante laban sa mga nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Okay. Opinion ko sa episode 21. Akala ko naman nagkaroon na ng character development itong si Orlan, no? Pero siguro tuwing naririnig niya yung tungkol dun sa mga anghel, parang merong pumipitik sa utak niya na hindi pa tapos. Kailangan mong gumante. 'Di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi kung talagang nagkaroon na ng character development to si Orlan or napatawad niya na or naka-move on na siya sa nangyari sa pamilya niya, hindi na niya pag-iisipan ng ganitong mga bagay yung mga anghel. Pero hindi. Pinag-isipan niya. So ibig sabihin, meron pa rin tinatagong sama ng loob o galit itong si Orlan laban dun sa mga nilalang na yon. 'Di ba? Isang episode muna tayo ngayong araw. Bukas, episode 22, tagalan natin. Gawin na nating 1 oras para dire-diretso yung pakikinig ninyo. Pahintay na lang ako. Salamat.